Bilyon-bilyon piso. Mga pangalan ng matataas na opisyal at isang dating senador na nagsasabing hawak niya lahat ng resibo. Grabe. Kumusta ka? At salamat sa pagsama sa amin. Ngayon, hihimayin natin ng isang komprobeho ng mga sources na, alam mo yun, puro mabigat na aligasyon mula kay Antonio Trillanes IV. Partikular mula doon sa isang panayam sa kanya, no? O, doon niya idinetalye lahat ng isasampa niyang kaso. So, ang misyon natin, alamin kung ano ba talaga ang nasa likod ng mga headline, Sino ang mga sangkot? gaano kalaki ang mga numerong binabato, at ano ba talaga yung sinasabi niyang ebidensya. So, let's unpack this. Magandang simulan siguro to sa isang paalala. Sige. Lahat ng impormasyong pag-uusapan natin galing to sa perspektibo ng iisang tao, si Trillanes. Okay, that's a good point. Ito, hindi para maging hukom, di ba? Kundi para maging analyst. Susuriin natin yung lohika ng argumento niya. At yung bigat ng ebidensya, base sa source na binigay mo. Tama, kung paano niya binubuo itong naratibo ng malawakang korupsyon. Okay, sige. Simulan natin sa numero na talagang nakakagulat. 51 billion pesos. Grabe. Ito yung sentro ng aligasyon niya laban kay Congressman Paolo Pulong Duterte. Okay. Ang sinasabi ni Trillanes, ito raw ay halaga ng insertions sa national budget mula 2020 hanggang 2022. At lahat yan napunta sa mga proyektong pang-infrastruktura sa distrito lang niya. Sa distrito lang ni Duterte. 51 billion. At para bigyan ng bigat yung numerong yan, hindi lang daw to basta calculation niya. May pinanghahawakan siya. Oo, sinasabi niya na sa isang pagdinig daw sa Kongreso, kinunpirma to ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catherine Cabral. Wow, okay. May pangalan. At hindi lang yun, ang punto niya, yung testimony ni Cabral parang vine-validate lang kung ano na yung, alam mo yun, nakasulat na sa mga official na dokumento. Sa GAA mismo? Sa General Appropriations Act, tama na mga taong yun. Wait a minute. So he's not just relying on other people's testimony para may sinasabi pa siyang mas matindi na galing mismo sa bibig ng inaakusahan. Dito talaga lumalakas yung narrative niya. Paano rin nangyari yun? Ayon kay Trillanes, si Congressman Paolo Duterte mismo raw ang nagkumpirma Talaga? na merong siyang at least 49 billion na insertions. Sinabi pa raw nito na kumpleto na lahat ng proyekto. Wow. Kung totoo yan, that's a game changer. Oo naman. Yang diumanong pag-amin, yan ang tinatawag na smoking gun sa mga kaso. Oo. Pero gaano ka-solid yan? Binanggit ba ni Trillanes sa source natin kung saan, kailan o sa anong konteksto sinabi yan ni Congressman Duterte? Ayan. Kasi malaking bagay yun, di ba? Baka naman na-quote out of context lang. That's a crucial point. And dito pumapasok yung importansya ng pagiging critical sa sources. Right. Yung source material natin, which is the interview with Trillanes, hindi niya dinetalye itong kailan at saan eksakto itong alleged admission na to. Okay. Pinipresent niya to as a direct confirmation, pero without that external verification, it remains his word for now. Gets. Dito na papasok yung korte kung aabot doon. Tama, dito papasok ang bigat ng pagpapatunay. Pero sa aspeto ng public opinion, napakalakas na statement yon. Okay, that makes sense. Ngayon, ikonekta natin to sa isang bagay na lumabas din sa balita, yung DPWH leaks. Oo. Yung hawak ni Congressman Leandro Leviste. Yun nga, kasi yung numero doon para sa 2020 nasa 764 million lang daw para kay Duterte. Napakalayo sa 15 billion. Ang laki ng discrepancy. Sobra. Paano niya ipinaliwanag yung ganong kalaking pagkakaiba? Dito niya, ipinakita yung kaalaman niya sa proseso ng budget. Okay. Paliwanag niya, yung listahan ni Leviste based raw sa National Expenditure Program o NEP. NEP. Isipin mo ang NEP bilang isang wish list. Proposal pa lang mula sa Malacanang. So request pa lang. Request pa lang. Dito, maliit pa lang talaga. Pero ang magic o yung anomalya ayon sa kanya, nangyayari pag ang budget nasa Kongreso na. Nagiging General Appropriations Bill or GAB. Exactly. Dito raw nangyayari ang insertions, kung saan biglang boom, lumulobo yung mga pondo para sa distrito ng ilang mambabatas. At doon daw pumutok yung kay Duterte.
Doon daw naging 51 billion. So, parang sinasabi niya na yung hawak ni Leviste ay yung appetizer? At yung sa kanya, ang main course. Okay. Pero balik tayo sandali kay Yusek Cabral. Ngayong pumanaw na siya, hindi ba't malaking kabawasan yon sa kaso? Mukhang ang ganon. Gets ko yung argumento na nasa dokumento na. Pero sa mata ng korte, di ba mas malakas pa rin kung may testigong kayang magpaliwanag ng mga dokumentong yon? Oo naman. Parang ang daling i-dismiss niyan as just a pile of papers without a human guide, di ba? It's a valid challenge, pero para kay Trillanes, matatag ang paninindigan niya. Ang katwiran niya, si Yusek Cabral daw ay confirmatory witness lang. Confirmatory lang. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kinonfirma lang daw niya yung mga numerong nasa public record na para sa kanya ang totoong ebidensya, hindi ang testimonya. Kundi ang mga dokumento. Ang mga dokumento mismo. Ang GAA, sinasabi niya, kahit sino pwedeng tingnan yon. So ang argumento niya, the paper trail is the real witness. At hindi ito mamamatay. Okay, so nailatag na niya ang crime scene, isang 51 billion peso budget insertion. Yup. Ang susunod na tanong sa anumang investigasyon ay, nasaan ang mga pulis? Dito na pumapasok ang puna niya sa isang ahensyang tinawag niyang ICI. Tama. At dito, nagiging matalas ang kritisismo niya. Binanggit niya itong investigative body na ICI. Hindi sinabi kung ano yung ICI. Hindi din detalya sa source kung anong ahensya to, pero based sa konteksto ng investigasyon sa infrastructure and corruption, parang tumutukoy ito sa isang anti-corruption commission or task force. Okay. So, ano ang issue niya sa ICI na to? Sobrang straightforward ng puna niya. May mandato raw ang ICI na mag-imbestiga ng mga ganitong anomalya, di ba? Naturally. Pero pagdating sa kaso ni Paulo Duterte, which he claims is the biggest one, biglang parang walang nangyari. Paano walang nangyari? Ayon sa kanya, pinatawag daw sa hearing si Duterte. Hindi sumupot. Tapos? Tapos, wala na. Parang biglang nanahimik. It just died. At yun ang ikinadismaya niya. At doon na siya humugot ng motibasyon para sabihing siya na lang ang gagawa. Yun na yun. Yun yung moment na sinabi niya, kung ako, kaya kong gawin, bakit yung ICI na may mandato, bakit hindi nila gawin? Parang isang hamon sa sistema. Exacto. It raises a very important question about institutional accountability. True. Ang argumento niya, kung siya bilang isang pribadong mamamayan na limitado ang resources ay kayang buin ang kaso, bakit hindi ito magawa ng isang ahensya ng gobyerno? Na may pondo, may subpoena powers. May mandato. At para ipakita na seryoso siya, kinonfirm niyang plano niyang isampa ang kaso laban kay Paulo Duterte pagsapit ng Enero. Enero. Anong taon? Base sa timing ng panayam, mukhang Enero 2026 ang tinutukoy niya. Okay, so we have this massive allegation against one person. Pero ito ba ay isang isolated case lang ayon kay Trillanes o nagpipinta ba siya ng isang larawan ng mas malaking network? That's the next layer of his argument. Dito niya na kinonekta sa ibang key personalities. Sino ang una? Simula sa isang kaso na sinabi niyang nasampa na niya laban kay Senator Bongo. At dito, mas specific at ibang anggulo ng kaso. Okay, anong detalye ang binigay niya doon? Ang aligasyon, 6.7 billion na halaga ng mga proyekto ng gobyerno ang na-award daw sa construction company ng ama at kapatid ni Senator Go. Wow! 6.7 billion! At hindi lang isa o dalawang kontrata. Yan umabot daw sa halos 200 na kontrata. Grabe. At ang legal na angkla nito ay conflict of interest. Paano niya yun pinaliwanag in simple terms? Dito, ang argumento niya ay nakasandal sa isang specific na provision ng batas. Sabi niya, malinaw sa batas na bawal para sa isang opisyal ng gobyerno na ang kanyang kamag-anak Okay. hanggang sa 4th degree of consanguinity and affinity ay magkaroon ng kontrata sa gobyerno sa loob ng kanyang teritoryo. Okay, 4th degree of consanguinity. Para sa ating mga hindi abogado,
Gaano kalayo yan? Sinasakop ba niyan, for example, ang mga pinsan? Exactly. Ang first degree yan yung parents, mga anak mo. Then it goes out from there to siblings, grandparents, uncles, aunts, at oo, hanggang sa mga first cousins. Ah, okay. So malawak pala ang sakop? Malawak, at dahil si Bongo ay isang senador ng Republika at dating special assistant to the president, Ang kanyang teritoryo. ay hindi lang isang lungsod o probinsya, kundi ang buong Pilipinas. So para kay Trillanes, black and white daw ang paglabag. Yun ang tingin niya, malinaw na malinaw daw. Okay, so may Paolo Duterte, may Bongo, may idinawit pa siyang isa, di ba? Si Congressman Eric Yap, tinawag niyang kapartner ni Pulong. Oo, at dito niya sinimulang ikonekta ang mga tuldok. Ang sabi niya, sa Kongreso daw, alam ng lahat na si Yap ay tao lang ni Pulong. Ganun ba? At ang naging papel daw ni Yap ay ang pagiging pinuno ng makapangyarihang House Appropriations Committee. Yung komite na nagdidesisyon kung saan mapupunta ang bilyong-bilyong pondo ng bayan. Exactly! At para patunayan daw na may bigat ang mga alegasyon laban kay Yap, binanggit din ni Trillanes na na-freeze na raw ang mga assets nito. Oh, may ganong development. Meron daw. Okay, at dito na ulit bumabalik ang DPW leaks ni Congressman Leviste. Tila may frustration si Trillanes sa kung paano ito tinatrato. Dito niya ginawa yung pag-ahambing, di ba? Dito mo makikita yung strategy niya in action. Sa pananaw niya, ang listahan ni Leviste ay isang guide lang. Guide lang. Ginamit niya yung mga salitang insinuations at chismis pa lang. Ouch. What's insightful here is how he frames the narrative. Paano? By calling one a chismis and his own a court-ready case, he's not just presenting evidence, he's trying to control the public's perception of what constitutes a credible accusation. Ah, lalo na ngayon na ang daming information overload. Tama. He's essentially teaching the audience how to filter political noise. Interesting. So parang gumagawa siya ng distinction. Ano yung sinabi niyang kaibahan ng kaso niya? Ang paghahambing na ginawa niya ay parang ganito. Yung DPWH leaks daw ay parang usok. Usok. Alam mong may sunong sa kung saan, pero hindi mo pa alam kung ano o gaano kalaki. Ang kaso naman daw niya, hindi lang usok ang hawak niya. Anong hawak niya? Hawak daw niya yung mismong building na nasusunog, yung blueprint nito. At may video pa nang nagsimula ng apoy. Wow, that's a very strong analogy. Para sa kaso ni Bongo, sinabi niyang hawak niya yung mga mismong kontrata. Para sa kaso ni Paulo Duterte, ang evidence raw niya ay ang mismong GAO, isang 51 bilyong alokasyon sa iisang distrito. Na para sa kanya, defies all common sense. Yun na nga. And at the end of the day, yun siguro ang pinakamasimple at pinakamalakas niyang argumento para sa publiko, no? Definitely. Kahit hindi ka accountant o abogado, pag nakita mo ang ganyang numero sa isang lugar, mapapakamot ka talaga sa ulo at magtatanong ng, teka, paano? Precisely. It appeals to a sense of scale and proportion. At yung apela na yon ang nagdadala sa atin sa kanyang pangkalahatang kritisismo sa sistema. Hindi lang ito tungkol sa mga individual. Mga ganitong kalakihang anomalya sa infrastructure ay lumago at naging notorious sa panahon ng Administrasyong Duterte. Partikular mula late 2016 hanggang 2022. Tama. Ito ang dahilan kung bakit niya kinwestiyon ng husto yung direksyon ng investigasyon ng ICI. So anong mali sa naging approach ng ICI sa tingin niya? Dito tayo napupunta sa isang critical na tanong tungkol sa investigative priority. Okay? Ang argumento ni Trillanes, kung seryoso kang sugpuin ang isang problema, dapat magsimula ka sa pinakaugat nito, di ba? Makes sense. Kung saan ito pinakamatinding lumalala. Para sa kanya, dapat inuna ng EIC ang investigasyon sa panahon ng administrasyon ng Duterte, kung saan, ayon sa kanya, nangyari ang pinakamalaking transaksyon. Pero hindi raw ganun ang nangyari. Hindi raw. Ang ginawa daw ng EIC, nag-investiga lamang sa kasalukuyang administrasyong Marcos. Oh, At ang mas nagbigay daw sa kanya ng duda. ano yon? Iila ay ang pag-una pa umano sa mga kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Para sa kanya, ito ay isang nakakadudang hakbang. So nagiiwan ito ng tanong.
Nagiiwan ito ng tanong, bakit tila iniiwasan ng nakaraang administrasyon kung saan, ayon sa kanya, matatagpuan ang pinakamalaking isda sa lawan ng korupsyon? Okay, ang dami nating nahimay. Let's pull it all together. Bilang pagbabalik tanaw, sinimulan natin sa pinakamalaking bomba ni Trillanes. Yung 51 billion? Ang 51 bilyong aligasyon laban kay Congressman Paolo Duterte na sinusuportahan daw ng mga dokumento, testimonya ng isang yumaong opisyal at isang di umanong pag-amin mismo. Mula doon, tiningnan natin ang hiwalay na 6.7 bilyong kaso na isinampanan niya laban kay Senator Bongo. Na umiikot sa issue ng conflict of interest. Tama dahil sa mga kontrata ng pamilya nito. At kung paano niya idinawit si Congressman Eric Yap para ipakita na may network umanong kumikilos. Pinag-usapan din natin ang matinding kritisismo niya sa isang investigative body na tinawag niyang ICI dahil sa umanong hindi pag-aksyon sa kaso ni Duterte. At sa pagiging selective daw ng investigasyon nito. At ang punchline sa lahat ng ito ay ang kanyang deklarasyon na siya mismo bilang pribadong mamamayan ang magsasampa ng kaso laban kay Duterte sa darating na Enero. At dito, iiwanan ka namin ng isang panghuling palaisipan, isang bagay na hindi direktang sinagot sa ating source material. Ano yon? Sa harap ng ganitong kalaking mga aligasyon na may kasamang mga numero, dokumento at testimonya, paano mo, bilang isang mapanuring tagapakinig, tinatasa ang pagkaiba sa pagitan ng isang leak o chismis kumpara sa isang kasong may matibay na legal na basehan? At ano sa tingin mo ang kinakailangan para ang isang akusasyon na ganito kalaki ay umusad? Mula sa pagiging headline patungo sa isang tunay na paglilitis sa korte.